Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na Solgen, tumistigo na Palasyo at Kongreso. Winasak na. Nako. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga karibin natin, bago po natin muling i-play ang video ito, na kahit mga karibin natin, i-share ko muli no? Itong balitang ito kung saan marami po ang nag-resign no? Sa ating gobyerno. Ito po ay gusto ko lang i-relate no? Doon po sa sinasabi ko sa mga unang vlogs natin mga kababayan na a company, no? A toxic company is always hiring, no? Kasi kung iisipin mo itong balitang ito, no? Ito. Yan, ito po yung balita mga kababayan. DOTR faces administrative challenges as 400 engineers resign. So, ano ba? Toxic company is always hiring. So, meaning mga kababayan, mag-hire na naman po sila, maghahanap na naman po sila ng empleyado. 400 engineers, mga kababayan, ang magre-resign sa ating gobyerno. Bakit? Because the administration or the government ngayon ay very toxic. At dahil nga po rin mga kababayan, ang rason po kung bakit sila mag-re-resign no, ay dahil hindi pa po sila sumasahod. No? Trabaho lang ng trabaho mga kababayan. Diba? Syempre, kailangan ng pamilya mo ng pera, di ba? Kailangan ng masustentuhan ang bawat isang pamilya ng 400 engineers, no? Na nag-resign. Yan mga kababayan. So, what do you think? Our administration is toxic or not? Kasi nga po, binabase nga lang po natin dun sa ating quotes, no? Na a toxic company is always hiring. Yan, toxic siguro ang ating administrasyon, mga kababayan. Ano po ang inyong reaction dyan? I-comment na lang po. At eto pa. Nako, eto na naman si Attorney Castro, no? Attorney Claire Castro, mga kababayan, ay mayroon naman pong ewan ko ba? Out of this world talaga mga kababayan ang mga pinagsasabi nito. Hindi muna chine-check no yung kanyang boss, yung kanyang administration, yung kanyang pinagtatrabahuan kung grounded ba? Grounded din ba sa mga sasabihin niya or sa mga sinabi niya, di ba? O ito mga kababayan, Attorney Claire Castro. Sabi dito sa report, no? No more paid lies, Palace exec wants troll syndicates penalized. Ito. A Malacanang official on Thursday pushed no, for a measure that would penalize troll armies as part of the effort to combat fake news and disinformation on the internet. Yan mga kababayan. Nako. Ako talaga, naaawa po talaga ako dito kay Attorney Claire, no? Kasi sa bawat sasabihin niya, mga kababayan, sa bawat sasabihin niya po, always na nagbabounce back doon sa administration, kay PBBM, no? Yung kanyang mga sinasabi. Eto, nag-bounce back na naman po. Sabi dito, penalize troll armies, no? Sige nga. Ito po ang sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. Pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Noong 2016, nagpo-protesta tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS.
wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, binabanat-banatan tayo ng Rappler. Eh, sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya June kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ipapakilala ko sa inyo ang ating troll army. Can you please show yourself? Emerald, Franz, Gerald, tatlo yung troll army natin, tatlo. Ayan mga kababayan, paano ba yan, Attorney Castro, no? Maging si President Bongbong Marcos Jr. ay may troll army pala. Eh di ibig sabihin, uunahin mo ngayong i-penalize yung ating presidente. Ha? To make an example, di ba? Kasi siya naman ang model, siya naman pong ama ng ating bansa. He should be the model, no? Ng ating mga kabataan. So, what do you think, Attorney Castro? Can we penalize to make an example of what you have said na penalize troll armies, no? At saka, speaking of fake news and disinformation, nako, mukhang babounce back na naman din yan sa amo mo, Attorney Castro. Yan. Wala talaga, ewan ko lang kung bakit patuloy pa itong nagsasalita si ano, no? Well, anyway, no? Trabaho niyo naman ng ganyan. Trabaho niya naman po yan. So, let us respect, no? But, let us also comment, no? Sa mga sasabihin niya. Kasi, palaging nagbabounce back doon sa kanyang amo, di ba? Alright, mga kababayan, eto. Pakinggan po natin at bigyan ng reaction to. Nako, eto. Soljen Guevara may ibinulgar sa Korte Suprema. Ano kaya ito? Ito, pakinggan po natin mga kababayan. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balitang tila nabulabog na mismo sa Korte Suprema ang mga kabulastugan ng gobyernong Ngagva at sadyang nagkatotoo na talagang kasabihan na walang baho ang hindi aalingasaw at hindi mananaig ang kasinungalingan laban sa katotohanan. Matapos tila nagisa naman na walang mantika sa Korte Suprema ang kinatawan ng Marcos Jr. government patungkol sa issue ng PhilHealth Reserve Funds. May senaryo namang nakikita dito ang isang veteranong mamamahayag. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila nagisa sa Korte Suprema si Solicitor General Menardo Guevara sa oral arguments ng PhilHealth Reserve Fund issue. Tinawag kasi na unconstitutional ng ilang grupo ang paglilipat ng 89.9 bilyong pesos na pondo ng PhilHealth pabalik sa National Treasury. Sa pagtatanong ni Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier, na diskubre na hindi direktang mapupunta sa serbisyong pangkalusugan ang inilipat na pondo. Sa halip, ito'y gagamitin sa malalaking infrastructure project kabilang na ang Panay, Guimaras, Negros o tinawag nilang PGN Island Bridges Project na kung saan napag-alaman isang proyekto na nauna na palang napondohan ng pamahalaan. Infrastructure projects. All right. With respect to the PGN Bridges project, per DBM's budget of expenditures and source of financing FY 2024 report, the PGN Bridges project appears to be fully funded by the Export-Import Bank of Korea in the amount of 174.49 billion plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Your Honor, this is a matter really of delving into the wisdom of the legislature in allocating funds.
Giit din ni Soljen Guevara na siyang abogado ng Administration Marcos, nasa kamay ng Kongreso ang paglilipat ng pondo sa mga proyektong hindi pa implementable. Pero ayon sa Supreme Court, hindi maaring galawin ang reserve funds ng PhilHealth. Your Honor, I think one consideration by the Congress in doing so is a determination of when a project is already implementable. So if a project that has already been identified and sufficiently funded is considered to be non-implementable for the given fiscal year, then I think it is the decision of the Congress in the exercise of its policy or wisdom, so to speak, to move it to the unprogrammed appropriations in the meantime. A management and a business judgment. But then, the judgment of PhilHealth to disburse its funds is limited by Section 11. That reserve funds, as it is named, is reserved and cannot be subject to the discretion of PhilHealth to be used for another purpose. Para naman sa magaling na political commentator at veteranong broadcaster na si Jason Sa, posible So yun mga kabayan, kasi yung sa PhilHealth, mga karabi natin, no, inilipat po nila sa unprogram, no. So yung mga unprogram funds, no, ito po mga kabayan, yung pondo, nakalagay po doon to supplement, no, yung mga existing project, no, na nagkukulang ng pondo. Pero di ba bago yan, yung mga project like for example mga tulay, mga kung ano-anong infra project, bago po yan i-approve, no, na gawing talagang project, no, mayroon na pong sinatawag na proposal, at nakalagay na po doon ang exact amount of the project, pero bakit kailangan pang kumuha sa unprogram funds, di ba? Nakakalito rin mga kabayan, pero marahil baka lang naman, baka nagkulang yung computation or talagang kailangan pong madagdagan yung pondo, no, na mga funded project na yan para sa mga buhaya, no, para magkaroon naman yung ating mga buhaya, no, sa gobyerno, para meron din silang tinatawag na komisyon. Nako, pauwi sa katakot-takot na kaso ang PhilHealth Reserve Fund issue kung mapapatunayang may nagkulang dito. Katakot-takot na plunder, graft, and corruption ang kaso riyan, no? Dahil, ba't mo lalagyan ng pera yung may pera na? Di ba? Unless, naibulsa yung perang yan. Sa din ni Jason Sa, nakikita ng taong bayan ng mga hakbang ng kasalukuyang administrasyon, lalo na't accessible. tama mga kabayan sinasabi ni Sir Jason Sa. Bakit kailangan pang maglaan ng pera kung may pera na? Di ba? Na nakalaan doon. Yan nga po yung sinasabi ko kanina. Bakit kailangan kumuha ng pera sa unprogram funds nitong mga funded, no, na mga projects kung saan funded na nga po sila, may pondo na sila. Bakit kailangan pang kumuha sa unprogram funds? Sabi nga po ni Sir Jason Sa, ay para rin sa mga buhaya. Nasa internet ang oral argument sa Supreme Court at ang paksa ng PGN Island Bridges Project. Lalalim pa yan, Admar eh. Kasi kung mayroon ng nakalaan, ba't mo lalagyan? No? Pangalawa, kung hindi pa nasimulan, ba't mo lalagyan? Bukod pa sa infrastruktura, naungkat at nabulabog din sa oral argument na mapupunta rin ang binawas na pondo ng PhilHealth sa maintenance ng National Road, ang bayad sa right-of-way, comprehensive base payment, Maintenance of the national roads. Mga kabayan, dyan kayo magaling,
sa maintenance ng ating national highway. Bakit? Dito nga di ba? Dito sa amin, mga kababayan, matindi. Matindi talaga. Bakit matindi? Ang ayos-ayos pa ng daan, sisirain para lang magkaroon ng maintenance, para magkaroon sila ng commission, di ba? Para meron silang tatrabahuin. Di ba? Ewan ko lang kung dito lang sa amin yung mga nangyayaring ganyan, kahit maayos pa, kahit ang ganda-ganda pa ng daan, ang ganda-ganda pa ng semento, kalsada, no? Bubutas-butasin, mga kababayan, no? At ihahang muna for a while, no? Sinong mag-suffer? Mga motorista. Diyan na nila uumpisahan, mga kababayan, no? Ang maintenance di umano ng ating national highway. Di ba? Diyan siguro sila nabubuhay. Diyan sa mga maintenance ng ating mga kalsada. Nako po. FP Modernization Program at maging sa pension at gratuity fund pondo na ayon sa Supreme Court ay dapat sana'y inilaan sa benefit packages ng PhilHealth para sana sa kalusugan ng lahat ng Pilipino. Ito, tinatarantado ba ninyo ang taong bayan o meron ng may gustong magsabulsa niyan? No, so kaya ako naawa ako kay Soljen kahapon Kaya alam mo nagkakautal-utal siya, hindi niya masagot ng tama. Habang tila patuloy So yan, mga kababayan, no? Talagang nakakaawa rin si Solicitor General Guevara, no, mga kababayan, sapagkat, no, siya po ang tagasalo ng mga problema ng ating gobyernong ito. Well, anyway, mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. At don't forget to like the video, mga kababayan. Maraming salamat po. Sama na ang